Sa bawat ampas ng alon ay siya namang pag-asam na kahit papaano ay mairaos ang araw. Ang lalim ng dagat na siyang bumubuhay sa kanila ay siya ring takot na yumanig sa kanilang isipan. Hindi sigurado ang lagay na kalagayan bukas pero hangad pa rin ang payapang paglalakbay sa karagatan. Ngunit sa kaduluduluan at kalalim-laliman ay hindi mawawala ang pag-asang inihukay sa pusong matatag at ninanais na payapang pamumuhay. Ako si Rodrigo Mandayag, taon is 47 years old. Ang buhay po namin kasi mandaragat lang po. Sa edad lamang na 10, natutunan at sumamagta siyang mangisda na siya ring hanap buhay ng kanyang magulang. Hindi man kalakihan ng kinikita, ito ay ipinagmamalaki niyang may dangal tulad ng kanyang trabahong marangal. Para sa kanya, ang pangingisda ay isang natatanging hanap buhay dahil mahalagang mahirapan sa trabahong may moralidad kaysa gumawa ng isang bagay na kasaklam-siklam. Sa hindi pinalad na pagkakataon, hindi nabigyan ng magandang oportunidad na siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Kung kaya naman, bilang isang marangal na tao, mas hinangad niyang maging isang mangingisda kaysa tugunan ang kalam ng tiyan ng kanyang pamilya galing sa nakaw. Naniniwala siyang mabuti pang maghirap kaysa mamuhay ng marangya kung ito ay galing sa masamang paraan. Kahit saan kung ano, basta magandang trabaho. Ano ko ang unang pumasok sa isip niyo bago kayo sumabak sa pangingisda? Hindi yung kung kasi yan magandang hanap buhay rin yan ang iwisda kasi. Kaysa sa magnakaw ka nga, yung sabi ko nga kanina, kaysa sa magnakaw ka, mas maganda ng maghanap buhay ka dyan sa dagat. Bulat ang mata ng mga tao kung gaano kahirap mawalan ng laman ng bulsa. Walang madudukot sa oras ng pangangailangan lalo na sa sakuna. Sa mangingisdang pumapalaot, di maaalis kung paano mayararaos ang pang-araw-araw. Kung ang tiyaga at sipag sa paglayag ay hindi sapat kung hindi pinalad ang bawat kamay na patuloy lumalaban, mailaban lamang ang kalam ng tiyan ngayon at kung pala rin pati ang bukas. Kung din, mahirap din kasi walang pangbubuhay sa pamilya. Ganun ang kaya dumidiskarte sa iba. Kung sa construction, ganyan. Paano niyo po may sasalbang sarili niyo kung sakaling magkaroon po ng aksidente sa dagat? Kunyari lang po like, ano po magkaroon po ng bagyo? Pag ganyan na may bagyo na, hindi rin kami lumalaot pag may bagyo na siyempre, sasalba rin namin buhay namin. Hindi, kunwari kung naabutan, yung save mo na lang buhay mo pag basta katabi mo yung kung may galon ka, ganun. Kasi bubuhayin ka ng galon. Yun ang kwan dyan sa dagat. Na-try niyo na po po eh. Oo, na-try ko na yung naabutan ako ng bagyo dyan. Na-try ko na. Pero hindi ko inisip na mapanghinaan ako ng loob na makwan ba yung parang hindi sa kwan yung mamamatay. Hindi. Talagang inaano ko yung buhay ko na uuwi. Paano mo inaasikaso ang mga nahuli mong isda bago po ito ibenta? Kung kunwari gabi, di ba yung kung isda lagyan ng ice, pero pag alimango mabubuhay naman niya kahit na ilang araw. Ang kanilang pakikipagsapalaran araw-araw ay nagsisimula 2:00 ng madaling araw hanggang sa mag-umaga. Hindi daing ang lamig at oras sa karagatan dahil ang magbabalik-balik umano ay sayang lang sa gasolina. Sa gabi, 6:00 ang oras ng kanilang pagpunta at sila ay makakauwi bandang 10:00 o 11:00. Ano po yung dinebenta niyo po sa bayan or may kumukuha? May kumukuha rito. May steadying comprador na pumupunta rito dyan. Sa mga araw na sang-ayon ang panahon at maganda ang kanilang huli, kumikita sila ng humigit kumulang 1,000 sa isang araw. Ngunit hindi palaging ganito ang kita sa dalampasigan dahil may mga araw na mahina at kapos ang huli, dahilan para dumating sa punto na 100 o 50 ang kanilang kinikita sa isang araw. Gayunpaman,
Kahit gaano raw kaunti ay ibinebenta pa rin nila ito para mapaghatian at masilbing baon ng mga bata. Saad nila, pag may huli, may buhay. Kaya't sa mga oras na mahina ang kanilang huli, ay mahina pa rin ang takbo ng kanilang buhay. May time po bang hindi nyo maibenta yung mga huli ninyo? Ano pong ginagawa po? May time yun kasi pag hindi kukuha yung kunwari, hindi kukuha yung brother mo. Kwan kasi ang kwan doon, linalagyan lang namin ng asit baguhong ba. Yun ang kwan, proseso namin. Paano nyo po malalaman kung maganda ang araw para mangisda? May senyales po ba sa panahon o sa tubig? Hindi, yung panahon, makikita mo naman yung panahon eh. At saka pag kwan, may balita naman, makukuan mo. Sa inyo pong karanasan, anong buwan o panahon ang pinakamaraming huli? Itong kwan, dati-dati, ang pinakamagandang huli noon, November, December, January, February, March, itong April, ganon, ang magandang huli na. Yun nga po, sabi niyo nga po, 10 po yung mga anak niya. Gusto niya rin po bang maging mangingisda rin siya? Ganun po. Pag talaunan, hindi, gusto ko yung makapag-aral sila para hindi naman yung pangingisda lang ang alam nila. Pwede nga po bang ilarawan yung bangka niyo po, yung mga gamit niyo po, gano'n siya? Yun, kasi yung bangka ko maliit lang siya, wala siyang katig. Yung mga net, mahaba din kasi pag dito sa amin yung tawag namin is yung sagi namin. May yung haba noon mga 1,000 meters ang kapang niya, kahaba niya. Mahaba din, matagal din mo siya pandawin pag hindi ka mabilis, hindi ka wala kang diskarte. Yun ang kanon. Sa isang bangka po, nasa magkano po yung mga nagagastos? Ay, yung bangka ko, Yun sa... Kayo po ba yung gumagawa? Oo, ako na ang gumagawa ng bangka. Yung yung bibilhin ko na lang doon, yung shafting, tapos yung makina, yun ang bibilhin ko doon. Kung sa bangka, bilhin mo rin plywood, pero epoxy, ganyan ang bibilhin mo doon. Nang dahil sa pangingisda bilang kanilang pangunahing hanap buhay, ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga anak, ay nare-resolbahan at naitatawid. Ano po yung pinakamalaking hamon na iyong kinakaharap bilang mangingisda? Yung pag masama yung panahon, yun ang pandon. Hindi ka makapangisda. Ang sabay-sabay na pagsubok sa kanilang buhay ay mas pinahirap pa ng kanilang pangkabuhayan. Sa panahon ngayon, kinakaharap ng mga mangingisda ang matinding pagsubok ng masama at pabago-bagong panahon, kakulangan sa kagamitan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tuwing may bagyo o malakas na alon, hindi makapangisda at nababawasan pa ang kita. Dagdag pa rito, ang pagkaubos ng isda at kakulangan sa suporta mula sa gobyerno kaya't humihirap lalo ang kanilang kabuhayan. Lubhang naaapektuhan ang kanilang pamumuhay bilang mangingisda sapagkat patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Bukod dito, bumababa rin ang kita nila dahil hindi sapat ang presyo ng kanilang huli para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sapagkat sa bawat unos may panibagong hatid ang sinag ng araw, pag-asa, tapang at paninindigan na kailanman ay hindi malulunod sa dangat ng pangamba. At kahit magbanta ang dilim ng ulap at magnit-ngit ang bagyong paparating, mananatiling nakakapit sa pananalig ang mga palad na sanay humawak ng lambat at sagwan. Sapagkat hindi lang ang dagat ang nagbibigay ng buhay, kundi ang tibay ng loob,
ang pagmamahal sa pamilya at ang paniniwalang may liwanag sa dulo ng bawat paglalayag. At kung sakali mang matangay ng pas ng alon, ang puso'y patuloy na lulutang, nakatingala sa langit, umaasang sa bawat alon ay may panibagong simula.